Magsiluhod po para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay naririyan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria. Ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan, hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulong kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa oras ng buong misa, panatilihin pong nakasuot ang inyong face mask at face shield sa loob ng shrine. Sundin po ang agawat na 1 metro sa isa't isa. Huwag pong umupos sa mga may ekis na palatandaan. Kung kinakailangan, dalasan pong magsagawa ng tuntuning pangkalinisan tulad ng paggamit ng alkohol. Sa oras ng banal na komunyon, isasagawa po ito sa pagkakasunod-sunod ng mga hanay. Magsisimula po sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Matapos tumanggap ang pinakahuli sa kanang bahagi, susunod na po ang mga nasa kaliwang bahagi ng hanay. Susundin pa rin ang maayos na pagkakasunod ng mga hanay. Mangyaring sundin ang mga ushers o ang mga direksyon na nasa sahig. Sa kamay po tatanggapin ang banal na komunyon para mapanatili ang nararapat na agawat sa pari. Mangyaring iunat ang inyong mga bisig o braso pag tumanggap ng komunyon. Pagkatanggap ng banal na komunyon, humakbang sa kanan o kaliwa batay sa kung saan kayo nakaupo. Pagkahakbang, alisin ang inyong face mask at face shield at isubo ang katawan ni Kristo. Tiyakin nakasuot muli ang face mask at face shield bago bumalik sa inyong upuan. Para po sa paglabas ng shrine, susundin ang prosesong ginawa sa pagtanggap ng banal na komunyon. Ngunit ang mga nakaupo sa hulihan ang unang lalabas sa main door. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Atin pong ipinagdarasal ang mga sumusunod na intensyon sa misang ito at sa mga panalangin kahilingan na ipinadala sa Facebook page ng Shrine. Para po sa pasasalamat, Alliance Synergia Incorporated, HC Duposin Incorporated, PCE Corporation, Joseph Patrick Flores and family, Bernadette Flores and family, Pamela Brena and family, Sonny Acosta, Evangelista family, Joe and Chrissy Camacho, Jers Kim Castro, Jayan Castro, Buntogon family, Punzalan family, Kunanan family, Castro family, Angeli and David Thompson, Lita Ilano, Susan and Jonathan Chang family, Mids Garana and children, Pauli Chua family, Alba and Sabanal family, Adoracion Abilino,
Joana Abilino, Vivienne Sanchez, Ermelita Bautista, Solomon Bautista, Teoderico Ferrer, Alicia Ferrer, Ricardo Bautista, and Maria Alicia Bautista, Susan and Jonathan Chang family, Ellen Orolio, Kermit Arnold, for special intention, Erwin Tulfo, June Coronel and family, Tony Evangelista and family, Bong Evangelista and family, Milagros Coronel and family, D. Coronel and family, Emil Coronel and family, Hirmi Admana and family, Tom Coronel and family, Father Don Coronel, Isabel Nam, Gloria de la Cruz, Daniel de la Cruz, Maricel de la Cruz, Judith de la Cruz, AP Himora Builders Incorporated, Meets Garan and Children, Aida Abilino, Alliance Synergia and Incorporated, AP Mora Builders Incorporated, HC Ducosin Incorporated, John D. Ada and Jared Buendia, Grigi Juana and Ali Abilion, Ganjonco Franco, Lupango, Chan, Rosario, and Patriarch family, June, Sosan and Jonathan Chang family, and all donors and benefactors of the shrine. For healing, Julieta Rivera, Minjola, Teresa Hontiveros, Ray Iguia, Boching Cura, Benjamin Vinoa Jr., Oriel Jojo Borja, Ermelita Bautista, Solomon Bautista, Teoderico Ferrer, Alicia Ferrer, Ricardo Bautista and Maria Alicia Bautista, Anisita Huerta, Nympha Pescador, Joe Goting, Jerry Martinez, Jared Eden Nang Go, Gloria de la Cruz, Daniel de la Cruz, Maricel de la Cruz, Judith de la Cruz. And for the souls of Rimigildo, Nathaniel, Norma, Armanda, Arnold, Phoebe, Juliarita, Ernesto and Rosalina, Antonio and Ramona, Mark Daniel, Antolin, Choa Chong, Adria, Arcelina, Honesto, Romeo Ray, Helen, Lydia, Pedro, Jacinto, Tiborcia, Victoria, Gregorio Jr., Precious Andrea, Andres, Eufemio, Esther, Celso Sr., Mariano Sr., Virginia, Evangeline, Max Nathan, Francis Raymond, Neil Fried, Pedro, Leonela, Leoning, Juan Laksamana, Maria Luisa, Florencio Jr., Teresita Tanglao, Carmela, Lydia, Matias, Antonia, Wilfredo, Richard, Christopher, Serviliano, Lerma, Alfredo, Lito, Arturo Jr., Jose, Danilo, Idovogis, Andrea, Manolito, Mariano, Herman, Eusebio Jr., Gabi, Amanda, Arab, Inocencio, Petra, Arnold, Imalim, Paula, Xavier, Conception and Lushugan, Art, Larry, Leonardo, Manolet, and all souls in purgatory.
Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Adbyento. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran SVD, Associate Priest ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pagsimula ng ating misa. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula sa pagdating ng aming manunubos, kagalakan sa harap ng kawalang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, kagalakan sa gitna ng aming mga pag-aalinlangan. Amen. O Panginoong Diyos ng lahat na naghahanap at ang Diyos ng pag-asa, pinupuri ka namin at idinarangal namin ang iyong kadakilaan. Nawa ang ilaw na ito ay magpaalala sa amin ang inyong anak, ang tunay na ilaw ng mundo. Makilala nawa siya ng lahat ng mga bansa at malugod nawang tanggapin siya sa panig ng tunay na pananampalataya at makilala nawa siya bilang tagapagligtas na darating. Siya at walang iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyang lahat. At sumainyo rin. Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay Gaudete, linggo ng Gaudete o linggo ng kagalakan at pagbubunyi. Kaya, ngitian muna ninyo kahit makamas kayo inyong mga katabi. Kasalanan ngayon ang mahaba ang muka at magiging malungkot. Gaudete, Sunday, kagalakan, linggo ng kagalakan. Bago natin ipagpatuloy ating pagdiriwang, kilalanin muna natin na tayo ay makasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang puso mo nung nakabayubay ka sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal.
Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kaniyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayong panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawa niyang pawang malulugod, anaki dalagang gayak ang pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi, ang tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pangliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahing lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo ang pangalan ni Kristong Jesus, ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaw ng ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa paparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat
dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayo, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako ay nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang sapatos. Ito ay nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Laetare Sunday, linggo ng pagsasaya. Sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Isaias, at ang Jerusalem pawang malulugot, parang dalagang gayak sa pangkasal, sapagkat siya'y dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Clothed in salvation and victory. Sa salmong tugunan, sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. We find joy in God alone. Sa ikalawang pagbasa, unang pangungusap pa lang, sabi na ni Juan, magalak kayong lagi. Sabi ni Mother Teresa of Calcutta, joy is the hallmark of Christians. Yung ating galak, yan daw patunay na tayo Kristiyano. Pero si Friedrich Nietzsche, atheist yun. Hindi raw siya naniniwala sa atin. Dahil we look so unredeemed. Pinapahayag natin, si Jesus, Panginoon na tagapagligtas. Ba't mukha kang Biyernes Santo? Yun ang tanong ni Nietzsche sa atin. Siyempre, Biyernes Santo ka dahil COVID Biyernes Santo ka dahil bagsak ang ekonomiya. 30 milyong Pilipino ang nagugutom. Sa hindi, kahit. In spite of the sham and the drudgery of the broken dreams, Christ has saved us. But we do not know Him. Really. Personally. Sabi sa Ebanghelyo, sa gitna ninyo, ang isang hindi ninyo nakikilala. Huwag mong sabihin na baby ka pa lang, Katoliko ka na. Maaring hindi mo nakikilala si Jesus gaya ng sinabi rito na in the midst of you is someone you do not know because you have taken Him for granted. Parang baol, may lumang bahay, may baol doon, dinadaan-daanan mo na lang, hindi mo na napapansin, nasanay ka na eh. Hindi mo alam, maraming kayamanan sa loob ng baol. Tayo rin. Maliit ka pa lang. Karga-karga na ng lola mo. Tinuturuan ka na sa ngalan ng ama, na anak, kinaganon yung ano ng bata. So parang, Jesus, bahagi ng ating buhay, pero hindi natin siya nakikilala ng personal. Kailangan, mabagok tayo siguro, spiritually. Kailangan mauntog tayo siguro.
para magbago ang ating pananaw kung sino talaga, bakit natin siya sinasabing Panginoon at tagapagligtas. Baka mali ang ating mga sagot dahil hindi natin siya talaga tunay nakikilala. Panginoon at tagapagligtas siya dahil papanalunin niya ako sa loto. Ganyan ang sagot na iba. Siya ang Panginoon na tagapagligtas sapagkat babaliktarin ko yung payong at mapupuno ng kanyang biyaya. Ang dami-dami nating kasagutan. Iyan kaya ang sabi sa salitaan ng Diyos. Kailangan nating mabagok. Kailangan nating mauntog. Naniniwala ako doon, sabi ng mga born again, you have to know Christ personally. Hindi lang culturally, dahil kasama ka na dyan, 80 million Catholic, Katoliko ka na rin. Cognitively, affectively, to know Christ in a personal way. Ako nauntog eh. Mahirap kasi kami doon sa Mindanao. May mga mayaman kaming mga kamag-anakan. Noon pa, may sasakyan na sila. Nilalait-lait kami. Kaya sabi ko, paglaki ko yayaman ako, pakita ako sa inyo. Tapos ako ng high school. Aral ako UST. Pero mula sa kagubatan ng Mindanao, sa UST ako nag-aral. Engineering. Nilalait din ako dyan kasi yung mga damit ko, ano pa raw eh, bago pa magdigmaan, bigay ng tiyo ko yung mga shark skin na ano ko eh. Nilalait din ako, nag-aaral ako ng mabuti. Pero nung magtatapos ng fourth year, parang, anong meaning nito lahat? Magpakayaman ako, mamamatay din naman ako eh, anihin ko lahat yan. Ayoko namang ako ang pinakamayamang tao sa semeteryo. Gusto ko maging maligaya na ngayon. Eh, hindi ako maligaya eh. Parang sinasakluban ako ng kadiliman na walang katapusan eh. So halos hindi ka na makakain, hindi ka rin makatulog dahil nag-iisip ka, ano itong free-floating anxiety. Walang dahilan. Kasi okay naman ang buhay ko sa labas. Kaya ngayon naintindihan ko yung mga millennials na nag-iisip magpakamatay. Kasi ang tindi, dong emotional havoc, catastrophe, disaster inside kung mawawalan ka ng kahulugan kung bakit narito ka sa sansinukob na ito. Ayun, naalaala ko. Para akong sinasakluban na ng walang hanggang kadiliman. Hinihila pa akong pababa ng kumunoy. Kung saan-saan ako nagre-research, binabasa ko yung Buddhism at saka Hinduism, binabasa ko yung pati yung mga sinusulat ni St. Thomas Aquinas, parang pagkain na walang asin. So inisip ko na lang, bahala na. Tanggapin ko na si Kristo na tagapagligtas ko. Kaya samantalang hinihila ako ng kumunoy at sinasalukbungan ng kahidiliman na walang katapusan, humahawak ako sa krus. Naalaala ko pa maliwanag pa sa akin ngayon more than 60 years ago. So hindi ko na tinapos yung engineering ko eh. Paano ko naman tatapusin yan? Ang kahulugan ng buhay ko na kay Kristo. Kaya pumunta ako dyan. Tinanggap naman ako. So 1965, nag-aral ako dyan ng Latin. Tiniis ko lahat yan. Simula noon, I never doubted that my life has meaning. I do not fear death. Kasi naranasan ko. I once was lost and now I'm found. Was blind and now I see. So simula noon, I never doubted that He called me to become a priest. I was not always faithful, makasalanan pa rin ako hanggang ngayon, pinagsisihan ko lagi ang aking mga kasalanan, pero I never doubted, and I'm very happy. I'm not afraid of death. Simula pa noon. Kasi ang maririnig ko, gaya ng tatay ko na namatay peacefully,
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sumusunod siya sa kapatid kong babae. Ako rin, that's why I'm joyful. Alam ko na pag namatay ako, andun yung nanay ko at saka tatay ko. Andun yung aking mga golden retrievers, yung mga asong iniyakan ko dahil mahal na mahal ko yung mga golden retriever ko eh. Andun sila. When the voyage is o'er, oh stand on the shore and show Him at last to me. Sino pang matatakot pag ganyan ang alam mong kakantahin mo, pag nagdilim na ang iyong paningin at tumigil na ang pagtibok ng puso mo? Ito yung hindi natin nakikilala. Ito yung sabi ni San Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat na magkalag man lang ng tali ng kaniyang sapatos. Si Jesus, ang banal na diwa, Panginoon na tagapagligtas, tinatanggal ang walang hanggang kadiliman na lumulukbong ngayon sa maraming millennials. Tinatanggal ang anumang kumunoy na humihila sa kawalan, into nothingness ng maraming Gen Z at mga kabataan ngayon. Kaya dapat maggalak tayo. Kasalanan ang hindi ka maggalak. Maski may COVID pa, maski bagsak pa ang ekonomiya, maski na may cancer ka pa, hindi ko naman sinasabi na huwag mong tanggapin. Masakit pa rin yan. Yan lang kinatatakutan ko eh. Hindi ako natatakot mamatay, pero yung kagaya ng pare, nung chaplain pa ako sa Lourdes Hospital, 24 hours na umaaray dahil may bone cancer. Yan daw pinakasakit sa lahat. Yan lang kinatatakutan ko. Pero yung mamatay, hindi ako natatakot dyan. Mamamatay ako na may ngiti sa labi. Kasi alam ko kung sino ang aking tagapagligtas. For 60 years, His Word has been a lamp unto my feet and a light unto my path. Naranasan ko personally itong sinabi ni San Juan Bautista na hindi natin kilala. Kilala ko siya. Naranasan ko personally na siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Kaya wala akong kinatatakutan. Tatanim kami ng milyon-milyon na kawayan sa Marikina Watershed. Pinagbabantaan ng mga nagkakwari dyan ang buhay ng mga pare. So, yun ang aking sasabihin. Tinapunan na kasi ako ng Granada sa Smoky Mountain eh. Kasi nung pagkatapos kong mag-doctorate, parang bumabalik yung kadiliman. Aha, iba na to. Kailangan may gagawin ako rito. Punta ako sa Sisters ni Mother Teresa. Saan pinakamahirap na lugar dito? Yung usual na kayabangan ko. Sumama ka sa amin, Father. Kinabukasan, basurahan. Napapasuka ako. Nabubulok na basura, 20 hectares, 25,000 tao na mabasura ron. Umakyat ako, nasusulasok sa amoy at sa usok. Pero may narinig ako eh. Psychological na lang siguro. Pero maligaya ako noon dahil nasa tuktok ako ng Smoky Mountain, may narinig ko yung sarili ko, kinakausap ko eh. This is a garbage dump. This is where you ought to be. Kaya natiis ko yung 30 years. Maligaya pa nga ako doon sa 30 years eh. Christ is the way, the truth, and the life. Our life should be lived for Him alone. Kung yan ang katotohanan ng ating pananampalataya, na sa Kanya lang matatagpuan ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. It should be of ultimate value. Kaya Gaudete Sunday, joy! Anong ibig sabihin yan? Jesus, others, yourself. Pahuli mo na yung sarili mo, yan ang sikreto ng kaligayahan. So let us pray today that we will meet Christ personally. Kung nakasanayan mo na lang siya dahil kultura natin, pagdadasal ko na mauntog kayo, mabagok kayo. Kung ang ibubunga naman, makikilala mo siya ng personal.
Walang joy na equal pag natanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit pa puro parang born again na ata ngayon? Pero yun ang katotohanan ng ating pananampalataya. Kaya ngayong Pasko, lalo na ngayon, Gaudete, Sunday, linggo ng kagalakan, linggo ng pagsasaya, kahit na madilim dahil may COVID, kahit na madilim dahil may economic recession, kahit na madilim dahil nagbabanta na ang climate change. In the midst of this darkness, we proclaim Christ as the light. He is the Word, like a lamp unto our feet, and the light into our path. He is the way, the truth, and the life. Jesus Christ, the same today, yesterday, and forever. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos na mapagmahal at ang dahilan ng ating kaligayahan. Nangako siya ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampatala ako sa Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, sa kanurunan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid. Buong pagtitiwala nating ipanalangin sa dakilang Ama na mapuspos na yun ng kagalakan at pag-asa kahit sa kabilaan ng kadiliman ng COVID, sapagkat tayo nasasabik sa nalalapit na pagdating ni Kristong manunubos ang ating itutugon sa bawat kahilingan. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa simbahan, buong galak nawa niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kabanalan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga pinuno ng mga bansa, labanan nawa nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga biktima ng illegal na droga at terorismo at mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa Diyos. At sa pagkalinga ng kanilang komunidad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang paghilom at pagkalinga ng Panginoon sa mga taong handang dumamay sa oras ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga namayapa, maranasan nawa nila ang kagalakang walang hanggan sa piling ng Poong Mahal. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Tunghayan mo, o mapagpalang Ama, ang mga pagsusumamo namin sa iyo. Tulutan mo kami ng kagalakan upang sa aming taimtim na paghihintay, tunay naming madama ang kaganapan ng aming kagalakan sa oras na masilayan namin ang aming manunubos, si Kristong iyong Anak at aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, pang ito ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapanginabahan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak, sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun nagparaan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ang katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Honesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano, ang iyong simbahan sa buong mundo. Alalahanin mo rin aming mga mahal sa buhay na namatay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga matay dahil sa mga sakuna, sa COVID-19, saka sa environmental disasters. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ina rin naming lahat, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Manalangin tayo sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus na Panginoon natin at tagapagligtas. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa inyong mga kapatid. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa na naging tao, Panginoon at tagapagligtas. Mapapalad
ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Siupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Pakiantay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. His only begotten Son.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad na aming kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay sila dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. San Arnold Johnson and Joseph Fernandez. Magsiupo ang lahat para sa mga ilang paalaala. Let us watch an invitation from our Shrine Rector. Mapagpalang araw mga kapuso mula sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word dito sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Malugod ko kayong naanyayahang makiisa sa ating online Mapagpalang araw mga kapuso mula sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word dito sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Malugod ko kayong inaanyayahang makiisa sa ating online Misa de Gallo, live streaming tuwing alas 4:30 ng madaling araw mula December 16 hanggang December 24. At gayon din sa ating online Christmas Eve Mass live streaming sa ganap na alas 8 ng gabi, December 24, sa Facebook page ng GMA Network. Handog ng GMA at ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ang online masses na ito ngayong panahon ng pandemya upang mayhatid sa inyong mga tahanan ang tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesucristo. May God bless you always and in all ways. Our vigil or anticipated Simbang Gabi Masses will be from December 15 to 23, 2020 at 8 p.m. The Misa de Gallo or Dawn Masses will be from December 16 to 24 at 4:30 a.m. Our Christmas Eve Mass, Misa Aguinaldo Mass on December 24 is at 8 p.m. Advent and Christmas songs will be offered to us by the following groups and individuals during the said Masses: Maestro Ryan Cayabyab,
and the Ryan K. Abiab Singers, Bukas Palad Music Ministry, The Fifth Gospel, Father Raul Caga, SVD, Mr. John Cadilina, Divine Word Seminary, Tagaytay Community, Christ the King Mission Seminary, Seminarians, Young Voices of the Philippines, Ambassadors for Christ Chamber Singers. Our liturgical activities are live-streamed and open to the public in accordance to IATF guidelines. For those who wish to physically attend our masses in open air, the Shrine has set up a TV wall in our parking area for your convenience. Journey with us this hashtag #PasCovid. We all invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus, the Divine Word, for announcements, spiritual reflections, and other church activities. Thank you. Please rise. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Salamat sa Diyos. Triune God, live and reign in our hearts. Saints Arnold Johnson and Joseph Reynan Demitz. Dear Father, the Son, and the Holy Spirit.